ibon natin na nilagay natin doon, balik na natin yan dyan para makapiling na ng ating ibon. Samantala, force bat ko na sila para mabilis tayo dahil marami pa tayong gagawin para sa araw na ito. Hindi natin mababantayan kung talagang maliligo itong ating mga alaga. So ito, yung ating ibon na si Erit, uunahin na natin. Mabilis lang mga kalapatids para lang ma-refresh siya. Alright, so hindi ko na bibideo mga kalapatids dahil medyo mahirap pag nagka-camera habang nagpapaligo. Okay? Update mga kalapatids, alas 2 pasado ng hapon at andito na naman tayo sa kalsada para iseltos na naman at pagpagin itong ating mga alaga. Sa pagkakataong ito, sinama ko yung dalawang makulit na grizzle natin. Bali, ito na yung magiging pinakaunang self-toss ng dalawang ibon natin na yan na pang NDR. So si Erit, kailangan pa natin siyang pagpagin para talagang ma-warm up siya sa magiging liparan niya sa linggo. And then mamaya, pag umuwi na sila, magpapatuka na tayo mga kalapatids dahil kanina konti lang yung ating pinakain sa kanila. So natin to. Ipasa na yung dalawa. Ipasa na yung dalawa mga kalapatids. Pahuli-huli pa. Ayan. So uwi na tayo mga kalapatids dahil kailangan ihanda ko yung kakainin nila, ipapatukan natin sa kanila. Hello. Medyo makulimlim yung panahon mga kalapatids. Kanina umaambon, umuulan. Sumikat lang ng kaunti yung araw, so sumundo tayo para iseltos yung ating mga alaga. So kita tayo dun sa ating flyers no? A few moments later. Update tayo mga kalapatids, 2:30. Tignan natin kung nakauwi yung ating dalawang ibon na bagito. Nakita nyo naman kanina, aanga-anga pa sila. Halos iwan na sila ng tour guide nilang si Erit. So tignan natin dito mga kalapatids. Nako, si Erit nandito pero negative yung dalawa mga kalapatids. Ay nako. Dapat sana mangyayari, susundan lang nila si Erit dahil magiging guide nila yon. Kaya lang mukhang pinaspasan ng ating ibon, naiwan sila. Pero duda ako dahil mas matulin yung dalawang yon mga kalapatids. Hindi naman ganun katulin to si Erit. Ganun pa man, nahuli sila. Ang gagaling nila pagka lumilipad. Acrobatic pa. Tapos mga pasaway. 5 kilometers lang, mawawala naman pala. Tignan natin kung makakauwi. Sana makauwi sila ng ligtas mga kalapatids. Medyo kabado lang kasi yon dahil first time nila 5 kilometers. First toss. So dun magbibuild ng confident yung ating mga alaga. Pero kung sakasakaling wala, mahinang nila lang sila mga kalapatids. So ngayon, papatukan na tayo mga kalapatids. Alright? Okay. So di yan. Ito na natin lagay. Ayan. Ayan mga kalapatids. Naku, dun pa sa gawing pwesto na konti yung kay Erit, bigyan natin dun. Yan. Siya yung kailangan talagang kumain ng kumain. So medyo dismayado yung ating mga ibon dahil lang nakikita lang nila ay yung mga patuka na ayaw nila. Barley, corn, ayaw nila yan eh. Gusto nila yung mga maliliit at masasarap. Pero kailangan magbaon sila mga kalapatids ng ating ipinatutuka para magkaroon sila ng lakas. Samantala, medyo maulap mga kalapatids pero mataas naman ang visibility. Ewan ko ba dun sa dalawang yun? Tignan na lang natin kung makakauwi mga kalapatids. Ayan, ubos na lahat ng klase ng patuka. Barley na lang natira. Yan ang tinitira ngayon ng ating alaga. So dapat konsumuhin nila yan. Sige, ubusin nyo muna yan bago tayo maglalagay ng panibago. Ubos na mga kalapatids, so maglalagay pa ulit tayo ng bago. Ito. Yan. Namimili na yung ating ibon. Pero okay lang yan kasi mamaya mauubos din nila yan. Lahat ng matitira kakainin, tutukain din nila yan. Pagka hindi na nila tinutuka yung barley at iniwanan na nila mga kalapatids, ibig sabihin nun, had enough na yung ating mga alaga.
So titigil na tayo sa paglalagay sa kanila ng patuka para hindi sila ma-overfeed. Time check mga kalapatids, 30 minutes simula nung pinakamala natin sila. Hanggang ngayon wala pa rin yung dalawa. Pero hindi naman ako nangangamba dahil kaninang umaga ay nagpatuka tayo sa kanila. Kahit pa paano, meron silang gagamiting lakas pabalik dito sa ating flyer slope. At siguro nag-a-adjust pa sila para i-develop yung kanilang instinct, yung homing instinct nila. Kasi naman susunod lang dapat sila dun sa ating si Erit Siguro humiwalay, nagmagaling. Ayan tuloy. Hanggang ngayon wala pa sila. Mukhang matutulog sila sa labas mga kalapatid. Dalawa lang yan mga kalapatid. Makakauwi sila o di kaya naman ay wala na, mapupunta na sila sa iba dahil magugutom na, magdadapo, makikikain sa kung saan saan. At yun, wala na. So hopefully makauwi yung ating dalawang ibon. Pasaway talaga yung dalawang yun, dumagdag pa sa isipin. Sana hindi na natin sinabay. Anyway, balik tayo dito sa ating ibon na si Erit. So mamaya basketing, ibabasket na natin siya, and then hopefully sapat na yung ginawa natin mga kalapatids. Alam ko sa sarili ko na hindi sapat yon dahil unang-una hindi tayo nakapag mid toss, dahil nga rin syempre pinarecover muna natin siya dahil talagang dapa yung ating ibon na ito. 1 linggo yung binigay natin sa kanyang pahinga, pa-low-fly lang, tapos ngayong araw lang tayo nag self toss ng 2 beses na malapit pa. Pero hopefully makaagapay itong ibon na to at kahit pa paano maramdaman niya sa sarili niya na nako, eto, lilipad na naman ako. Babalik yung rhythm niya sa karera. Alright? Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paano mga kalapatids? Kita tayo sa susunod. Paalam!